Kung coordination, pwedeng-pwede talaga yung DILG, pero pag nakita nyo kasi dun sa budget, nakasulat 700 million pesos construction of MRBs, which will be undertaken by the DILG. So, sila ang magpapatayo ng bahay, nakasulat dun sa budget. Kasi during the time of Secretary Robredo, ang setup then was si NHA builds the housing units, and then si DILG, sila yung in charge of transferring, pati yung listahan ng mga i-relocate ng gagaling sa kanila. Tapos sa DSWD naman, nandun yung livelihood component, saka yung preparing them dun sa paglilipat nila dun sa mga bagong bahay nila. Ganun yung setup before. With this 2014 budget, ang nangyari, napunta na ngayon sa DILG yung pagko-construct ng housing units, which was not the same setup nung time ni Secretary Robredo. Ang setup din nga, I think during the time, lead agency nga si DILG, pero hindi nila trabaho magtayo ng mga housing units, ng mga MRBs. Yun, napunta pa din sa NHA at SHFC. Pero with this budget, ang nakakagulat is, ang DILG magtatayo ng housing units. Unang-una, anong competence ng DILG to construct? Unang-una, I don't think that's their mandate. Well, ako din, medyo nagulat din nga ako kasi bakit nga yung NHA na zero yung budget for calamity. And considering na calamity ata is the new norm, tapos natanggal pa dun sa budget ng NHA for next year. So, bakit hindi sa NHA nakalagay yung budget? Bakit yun ang sa inyo? Well, dahil LGU nga. LGU ang nangunguna ayon sa UDHAL law, it's the LGU's responsibility. So kami naman bilang Interior and Local Government Department, ang siyang may kaugnayan sa mga iba't ibang mga LGUs para nga matugunan ito. Unang-una linawin ko lang, no? Ito'y nasa sa DILG, hindi pa ako nakaupo dyan. Magmula 2011, nung umupo ang Pangulo, ay yan na yung programa ng pamahalaan. So, kung yung mga naglalagay ng politika dito, siguro sila ang dapat ninyong tanungin dahil kami, trabaho lang at ako anong ina-assign sa atin, ang siyang ginagawa natin.